Kumusta ulit mga Spookify? Magpapaalala lang ako ulit na ang mababasa nyo sa kwento na ito, totoong lugar, totoong nangyari, at totoong mga tauhan at mga elementong mababanggit ko. Base ito sa real experience. Yun nga lang, may mga part na hindi ko pwede banggitin at gusto ko lang din na ipaalala na hindi ko to ginagawa para takutin o baguhin ang paniniwala nyo. Basta, wag lang natin kalimutan ng salitang pakikipagkapwa-tao at pagre-respeto. Start na tayo. Matapos ko makausap yung lalaki na naka-cowboy attire, na bigla na lang nawala at tiyempo na dumating si Kuya Bobet. Sinabi niya na yun daw yung ama niya. Bumalik siya sa bahay nun at nagpaiwan lang ako sa kinauupuan ko, dun sa duyan sa may puno. At nung tumayo na ako, pumunta ako doon sa may tindahan. Yung sinabi kong nagpapasini sa labas kasi ng dingding ng tindahan na yun, may blackboard na may nakasulat na chalk lang ang gamit. Now showing, tas title nung ipapalabas. At dahil tindahan nga yun, ay bumili ako ng soft drinks. At napakabait ng mag-asawang may-ari. Napansin ko rin na maingay yung loob dahil sa palabas at mga bata halos sa mga nanonood. Nakipagkwentuhan yung may-ari ng tindahan sa akin. Tinatanong nila ako kung taga-san ako. Nagulat sila nung sinabi kong pinsan ko si Kuya Bobet. Kamag-anak ka pala nila? Ang swerte mo dahil tinuturing ng sama ng mga royal blood ang pamilyang yan. Ikaw ba naman ang maging anak ng isang maestro? Teka, baka kakilala ko mga magulang mo kasi nga lahat ng kamag-anak sa ama nila Bong ay kilala namin. Ano ba mga pangalan ng magulang mo, kapatid? Tanong ng babae ng may-ari. At nung sinabi ko yung pangalan ng aking mama at papa, kilala nila mama ko. Dahil ang ama ng aking ina ay dati daw miyembro ng samahan. Nahirapan akong paniwalaan yun, pero nung binanggit niya ang pangalan ng lolo ko, ay naniwala na ako. At mas natuwa ako nang pinangalanan pa ang mga kapatid ng mama ko. Kilalang kilala nila ang pamilya ni na mama. Kasi noon daw buhay pa ang lolo ko. Lagi daw active ito sa Kapulungan at close na close pa sila ng maestro. Bata pa daw ang mama at mga kapatid niya ay naglalaro na sila sa lugar na ito. Dahil doon, naisip kong alam ng mama ko ang sama na ito. Pero, bakit hindi niya naikwento sa amin? Tinatago yata ng mama ko ang tungkol sa lihim ng sama na ito. Siguro may dahilan si mama bakit nilihim niya ang tungkol sa saman na kinabibilangan pala ng lolo ko dati. Isa sa mga kanang kamay ng maestro ang lolo mo. Naalala ko pa dati nung tinambagan sila sa butuan taong 1950s. Isang lolo mo sa mga tauhan ng maestro na nakipaglaban sa mga rebelde. Bala, laban sa kawalang Diyos. Napatras nila mga rebelde nun. Dahil gumamit ang maestro ng mga mababangis na hayop at mga insekto ang ginamit. At ang nakakamangha pa dun ay lahat ng sibilyan na nadamay at nasugatan ay pinagaling ni maestro. Kaya dumami ang mga taga-suporta niya at nagpasa-pasa na ang mga miyembro sa pamilya na patuloy pa rin ang pagsunod sa kanya. Kwento ng may-ari ng tindahan sa akin. Wala po bang nakakaalam kung paano gamitin yung pagtawag sa mga insekto at mga mababangis na hayop? Kasi sa panahon ngayon, marami ng mga rebelde sa mga kabukiran ng nangaasik ng krimen. Pagtatanong ko sa may-ari ng tindahan, meron iilan sa mga miyembro na nakakaalam nun at nananatili itong lihim. Hindi na kasi ito itinuturo magmula ng may nag-aklas sa Kapulungan at gumawa ng kanilang sariling samahan. Alam mo ba ang mga ilaga sa Lanao del Norte? Yung mga kumakalaban sa MILF na usap-usapan may mga anting-anting. Ang leader nila dati ay isang member ng Kapulungan. Nung namatay na ang maestro ay nag-aklas na ito at gumawa ng sarili niyang mga tauhan. Ginamit nila ang mga dasal na may basbas ng Diyos. Pero hinayaan na ito ng mga kasama ng samahan. Dahil hindi naman nila ginamit sa kasamaan. Sila pa ang tumutulong sa mga sundalo sa pakikipagdigma laban sa mga rebelde. Pagpapaliwanag ng may-ari ng tindahan. Sinabi niya rin na ang pangalan ko ay kinuha sa pangalan ng isang kawal ng anghel. Kaya pala hindi common ang real name ko. Dahil ang tama ang sinabi ng may-ari ng tindahan. Yung lolo ko ang nagbigay sa akin ng pangalan. Marami pa kami pinag-usapan. Pero ito lang ang isisiwalat ko. Kasi ito yung nagbigay ng highlight sa usapan namin. Marami akong mga natuklasan ng mga napakahiwaga sa aming kwentuhan.
Naputo lang yung kwentuhan namin dahil bumaba ang pinsan kong si Bong at tinawag ako para kumain na ng hapunan. Hindi ko na malaya ng oras, ang tagal pala namin nagkwentuhan. Napasarap kasi at nasasabi kong nabuksan ang aking kaalaman. Nung nasa hapunan na kami, tahimik kaming kumakain at nung matapos kami ay nagpahangin kami sa labas ni Kuya Bobet, Bong at Ate Bening, pati ang 3 membro ng Kapunongan. Naitanong ko sa kanila ang mga sinabi ng may-ari ng tindahan. Baka kasi imbento lang ang iba doon. Pero, confirm, totoo lahat yun. At naging topic sa aming kwentuhan, bakas ang pagkamanga ng 3 membro na nakikinig at lalo na ako. Siyempre, tinuturing royal family ito ng mga Kapunongan ng mga nagsiwalat ng kwento. Pagkatapos nun, natulog kaming lahat dahil maaga pa daw kami bukas sa paghanda sa pag-akyat ng bundok. Maaga kaming nagising at naghanda na kami sa pag-akyat ng bundok. Nag-agahan kami at pagkatapos ay pumasok muna kami sa malaking chapel. Habang papalapit pa lang, nagsilabasan ng mga naninirahan sa buong komunidad at sumunod ito sa amin pagpasok ng chapel. Doon ko napatunayan at naramdaman na ang pinsan ko ay respetado at itinuturing talaga na royal family. Nagdasal kami doon, hiniling na gabayan ng aming tatahakin. Pagkatapos nun, habang papalabas kami, ay pinatunog ng isang membro na taga doon lang din ang nakasabit na metal, parang ginagawang kampana ng chapel. 3 beses itong pinatunog. Hudyat na papalabas na ang mga anak ng maestro. Sa paglabas namin, binati kami ng lahat ng membro ng Kapunongan. May magandang dalaga pa nga doon na kinindatan ako tapos beso pa sa akin. Sabay bati, "Magandang umaga kapatid." At gumanti rin ako ng pagbati. May nagbigay pa sa amin ng isda na nakasilid sa cellophane at mga prutas. Baunin daw namin sa pag-akyat. Ganun daw talaga doon. Nagbibigayan ng mga nakatira. Napakabait talaga ng mga naninirahan sa lugar na yun. Papunta na kami sa pinakapaanan ng bundok. At bago kami magpatuloy sa pag-akyat, tungkol sa mga bawal at babala. Huwag kayong magtatapon ng basta-basta ng basura doon. Kapag may basura, ibaw nyo sa lupa, huwag itatapon sa kung saan-saan. Huwag mag-iingay at respetuhin natin ang katahimikan ng lugar. Walang signal sa lahat ng network sa cellphone doon, ha? Bawal kumuha ng picture. Kapag oras na ng alas 6 ng hapon, dapat nasa loob na tayo ng bahay. May small village doon na mga naninirahan ay mga kasama natin sa Kapunongan. Walang kuryente doon, pero may maliit na generator sa bahay ng maestro. Kung may katanungan kayo, itanong nyo na. Sabi ni Kuya Bobet. Kuya, bakit kapag alas 6 ng hapon dapat nasa loob na ng bahay? Pagtatanong ko. Dahil hindi tao ang nandoon. May mga fairy din o mga diwata na naninirahan sa paligid. Kapag nagpakita ito sa'yo at nakausap mo ito, ay malilindang ka dahil kaya nilang kopyahin ang itsura ng mahal mo o pamilya mo o mga kaibigan mo. Yayayain ka nilang sumama sa kanila o kaya mag-o-offer sila sa iyo ng kayamanan, pera, hinto. Pag tinanggap mo ito at sumama ka sa kanila, hindi ka na mahanap kahit kailan. Walang makakatulong sa iyo. Di ba pinaalalahanan ka ng maestro mo nung nasa reunion tayo? Kaya sundin mo pinsan lahat ng bawal at babala na nandun tayo, ha? Dahil kahit kaming mga anak ng maestro ay hindi ka matutulungan. Sagot at pagpapaalala ni Kuya Bobet. Dahil sa sinabi niyang yun, parang gusto ko na mag-back out. Tinablan ako ng kaba sa dibdib. Hindi ko na naman nararamdaman na may panganib na paparating sa akin, kaya medyo kalma ng konti. Kuya, yung Little Village ba ay part ng sinasabi niyong Bermuda Triangle? Agad kong naitanong. Hindi pa, kasi ang Little Village ay para sa pagdadausan ng offering. Yun yung may iaalay na puting hayop at susunugin sa apoy at dadasalan ng mga membro. Sagot ni Kuya Bobet. Bakit maglalakad lang tayo, kuya? Di ba pwedeng sumakay tayo sa sasakyan mo? Tanong ko, kasi parang nararamdaman kong malayo ang lalakarin namin. May madadaanan kasi tayong maliit lang na daanan at sobrang tarik ng bangin na yun. At tanging tao at motorsiklo lang makakadaan. Sagot ni Kuya Bobet sa akin. At hindi na ako nagtanong kasi alam kong ako lang naman ang baguhan na aakyat doon. Yung 3 membro, alam na yata ang patakaran sa ibabaw ng bundok. Bago pa kami magsimula na maglakad, nagdasal ulit ang lahat at nang lumuhod sila sa lupa ay lumuhod na rin ako.
at hinalikan nila ang lupa na ang pagpapahiwatig ay rerespetuhin namin ang kanyang lugar at tanggapin kami na walang problema na sasalubong sa amin. Pagkatapos nun, nagsimula na kami sa aming paglalakbay. Tahimik namin na tinahak ang daanan pa itaas. Nung halos mag 2 hours na kami naglalakad, hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Mararamdaman mo talaga ang kakaibang bundok na ito. Malamig na para bang nasa ibang bansa ka. May nadadaanan kaming mga strawberry sa gilid. At syempre, nagpaalam ako bago pumitas at kainin. Hindi ako nakakapagyosi kasi baka makalimutan ko at maitapon ko sa daan pag maliit na. Noong mga 3 hours na kami naglalakad, huminto kami nung nakatapat na kami sa puno ng kawayan. May itaksibong sa bag niya at kumuha siya ng kawayan at nilagyan niya ng bigas at tubig. Ako naman, nautusan magsiga ng mga tuyong kahoy na nasa gilid-gilid ng daan. Nagsaing kami. At yung istang binigay sa amin ng taga doon, sa ibaba, niluto rin namin ng sinugba. Nung maluto na lahat, kumuha kami ng daon ng talisay at yun ang ginawa naming plato. Nagdasal kami at kumain kami na nagkakamay lang sa lilim ng puno. 30 minutes na pahinga, tapos nagpatuloy na kami ulit sa paglalakad. At nung marating namin ng Little Village, napakagandang tanawin. Kaya pala tinawag na Little Village. Kasi 10 lang ang bahay na nakatira dun. Kabilang na ang bahay ng ama nila. At may malaking chapel din. Doon muna kami sa chapel dumiretso. Nagdasal kami ng pasasalamat dahil nakarating kami ng matiwasay at maayos. Pagkatapos namin doon, papunta na kami sa bahay ni Maestro. At sinalubong din kami ng mga taga doon sa Little Village. Napakabait din nila. Wini-welcome nila ako at mga pinsan ko. At may mga magkakaibigan doon ng mga binata at dalaga. Binibiro pa nga nila ako eh. Si Bong ang tinawag nila. At gusto daw sila makipaglaro sa bagong dayo. At may nirereto yata sila sa akin. Ngunit natatawa lang ako. Kasi tinutulak nila yung babae. Nung nakapasok na ako sa bahay, simple lang ang nasa loob. Nakita ko rin na may maliit na generator sa may balkonahe. Nakahang kasi yung bahay. May silong ito na ang nasa ilalim ay pangatong ng kahoy. Nagpaalam ako kay Kuya Bong kung pwede ako magyosi pero di ko itatapon ng sigarilyo pagkatapos ibabaon na lang sa lupa. Pumayag naman siya basta wag lang ako magkalat. Habang nasa balkonahe ako at si Bong, ang ibang kasama kasi namin nagpapahinga sa loob. Kami ni Bong kwentuhan sa labas habang nagyosi ako. Naitanong ko saan banda ang Bermuda Triangle at itinuro niya ang daan papunta doon. At makikita ko mula sa balkonahe ang kinaroroonan nito. Habang tinitingnan ko ang lugar ng kinaroroonan ng Bermuda Triangle, ay ramdam ko ang misteryong nakabalot sa lugar na iyon. Sa balkonahe pa lang, mahalata mo ng masukal at natatakpan ito ng mga malalaking puno at may mga ulap na nakapalibot dito. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, pumasok na ako at wala ng tao makikita sa paligid. Tahimik at tanging langik-ngik lang ng mga insekto ang iyong maririnig. Lalong lumalamig ang paligid. Napakaaga namin kumain ng hapunan at nagpahinga sila lahat. Pinaandar na ni Kuya Bobet ang generator na nilalagyan ng gasolina para gumana. Ang ingay nito, pumaibabaw ito sa buong Little Village. Ayos lang naman daw ang ingay nito kasi makina naman daw, bawal lang ang magsisigaw at magmumura doon. Ngunit dahil sa talagang binigyan ako ng pagsubok at nakalimutan ko ang babala, nagyosi ako sa balkonahe nun. Naitapon ko ang yosi sa ibaba. At nung maalala ko ay dali-dali akong pumanaog para kunin ito. Pero nagulat ako dahil may magandang dilag na babae ang pumulot dito. Napakaputi niya at maamo ang muka. Nakakaakit talagang itsura niya. Hindi ako makaimik. Natulala ako. Sa'yo ba to? Tanong ng magandang babae. Pasensya ka na. Nakalimutan ko lang, bawal magtapon ng basura dito. Agad ko sagot. Isa ka pa naman sa mga kawal, ikaw pa tong pasaway. Nagalit ang magandang babae at nagsalubong ang mga kilay niya. Pero imbes na matakot ako sa kanya, lalo siyang gumaganda. At humingi na lang ako ng patawad. Pero bigla itong nag-iba ng anyo. Ginaya ang mukha ng mama ko. Tara, umuwi na tayo, sabi niya sa akin. Pero naalala ko ang sinabi ni Kuya Bobet na may fairy na gumagaya daw dito ng anyo ng mahal mo. Kaya hindi ako nagpadala sa kanya. Kahit sino pagayahin niya.
At hindi ko in-expect ang sunod niyang ginaya ay ang mukha ni partner. Kaya natakot ako at dahan-dahan na umatras pero nakatingin pa rin ako sa kanya. At dahil natalisod ang pako sa bato na naapakan ko ay sa lupa ako nakatingin at dali-dali kong binalik ang pagtingin sa kanya. Ngunit nawala na siya. Kaya lumingon na ako para umakit ng biglang. Nasa harap ko na pala at yung magandang babae na mismo ang itsura niya. Bakit mo ako tinatakasan? Ikaw ba tong may kasalanan? Ayaw mo ba akong samahan? Pagbabayarin kita sa kalapastanganan mo. Pagkasabi niya at nilapit niya ang mukha niya sa mukha ko na para bang hahalikan niya ako sa labi. Hindi ako makagalaw at tila may umahawak sa mga kamay ko. Pero may sumigaw mula sa itaas ng balkonahe. Itigil mo yan! Sa ngalan ng aking ama! Si Ate Bining ang sumigaw. Tumakbo ang babae papalayo sa akin. At nakahinga ako na maluwag. Saka ako na ibalik sa paggalaw ang katawan ko. Dali-dali ako umakat at humingi ako ng patawad kay Ate Bining sa pagsuway sa mga babala at patakaran. Agad naman akong inintindi ni Ate Bining at pinapasok na ako sa loob ng bahay. Abangan ulit ang karugtong ng kwento. Pasensya na kung nabiting kayo. Nalalapit na ang finale nito. Kaya wag na kayo magtampo. Salamat ulit sa pagtatsigang pagbabasa. God be with us always. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description, kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.